sa panibagong inilabas na statement na naman po ni Tito Sen about po dun sa changes ng leadership dyan po sa Senado, mga kababayan. Kasi ayon po kay Tito Sen, noon pa pala po niya iniaalok kay Senator Loren Legarda yung pagiging Senate President. So ngayon na ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Let's put this to rest, ha? Ito, ganito nangyari dyan. Pagkagaling ko sa taas, nakipag-meeting ako sa, yung nakapag-meeting sa akin, yung members ng, member ng minority. Tumaba ako, pagbaba ko, nandun sila, nagkikwentuhan. Nandun pa nga si Bongo, eh. Di ba? Tapos, nagkikwentuhan, tapos, the usual, the usual mix Subiri na palabiro naman yun, eh. Tsaka si Francis, Pangilinan. Mga, ano yun, pag wala sa floor, mapagbiro yung mga yun. Doon na nag-umpisa yung kwento-kwento, ganyan-ganyan, di ba? Tapos si Francis nag-selfie, di ba? Opo. Tapos nagbibiro, power sharing, ganyan. Kasi supposed to be, mga oras na nga na yun, alam namin gusto nilang iupo si Loren, di ba? Na ganun yung sitwasyon doon. So, nasa biroan stage yun. Okay, ngayon, nung matatapos na, tapos na nagmimerienda, di ba, kung hindi si Subiri, si Pangilinan, nagsabi na, hindi, bakit nga ba? Tapos may pinakitang post. Hindi ko na rin sasabihin kung sino para hindi na mapahiya. May pinakitang post na sinasabi na nagkapalitan na. Si Balutikia. Si Balutikia, mga kababayan, siguro yung tinutukoy dyan ni Tito Sen. Ayaw niya lang pangalanan, mga kababayan, kasi ayaw niyang mapahiya. Kasi di ba masyadong naging, kung tutusin, fake news nga yun eh. Yung ipinost ni Balutikia, mga kababayan, fake news yun. Kung tutuusin, literal na fake news. Ito yan actually. Ito yan, no? Yan. Ano ba yung post, mga kababayan, ni Balutikia? The first female Senate President history was made today. Ibig sabihin, nangyari na daw o nangyari ngayong araw. Yan yung sinasabi, mga kababayan, ni Balutikia nung Lunes. Na kung saan nag-viral nga kasi nga, mga kababayan, fake news, hindi naman nangyari. Kumbaga na-prank yung mga didisit na gutom na palitan. Eto pong si Tito Sen sa pwesto bilang Senate President. So ngayon, napahiya. Napahiya, mga kababayan, etong si Balutikia nung hindi po nangyari yan. Kaya nga nanggagalaiti po siya sa Senado eh. Ano ba sinasabi niya, mga kababayan? Sa Senado nung siya po ay napahiya dahil nag-post siya ng ganito. Na kung saan the first female Senate President history was made today. Nakalaunan, hindi naman po talaga nangyari dahil nga may 5 senador na nagbitaw ng suporta na nakasuporta na kay Loren Legarda pero nagbitaw sila ng suporta nung nabalitaan nila nagagawing chairman ng Senate Blue Ribbon Committee etong si Marcoleta. Ibig sabihin, nung nabalitaan nilang ibabalik si Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbitaw po o nagbitiw ng suporta kay Senator Loren Legarda yung 5 na senador allegedly. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, mga kababayan, nung ipinost po ni Balutikia yan, syempre napahiya po siya. Ano po, napahiya po siya nung hindi po nangyari. Kaya nga po nang galaiti siya. Ano ba sabi niya? Sabi dito, mga kababayan, ni Balutikia, yan naman mababasa nyo dun sa kanyang mismong Facebook page. At ito naman, mga kababayan, wala na kasi binura na po niya. Binura na po niya, mga kababayan, ito kasi napahiya nga po siya. Ano po, at fake news nga po yung datingan nung sinabi niya dito. So ngayon, sabi po dito, sa News.Matter PH, lumala pa ang 28 sa 19 Congress. Ani po ni Tikia sa kalagayan ng Senado. Ayon kay Prof. Balutikia, mas mabigat ang sitwasyon ng kasalukuyan 20th Congress kumpara sa nakaraang Senado dahil sa umani kakulangan ng malinaw at matatag daw po na pamumuno. Binanggit niya ng mga usapin tulad ng term sharing at mga biro ukol po sa leadership ay hindi nakakatulong sa kredibilidad ng institusyon sa mata daw po ng publiko. Paano nga? Mabilis kang maniwala. Profesor ka pa man din. Diba, napakabilis mong maniwala.
alam mo pagkakakita mo na may ganitong klase ng balita, hindi ka naman nagre-research, pino-post mo agad kaya ka napapahiya. 'Di ba mga kababayan? Kaya nga ang dating dito napahiya siya nung sinabi niya na ang kauna-unahang Senate President na babae ay si Senator Loren Legarda na nangyari daw po nung Lunes. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman nangyari. So ngayon, ang dating dyan sa mga nakabasa at yung mga nag-react mga kababayan, fake news. Yung sinabi ni Miss Malutikia. Ano po kaya nang gagalaiti po siya sa Senado at sinasabi na wag daw pong gawing biro o katatawanan yung term na or yung sinasabi na term sharing at mga biro ukol daw po sa leadership. Kasi nga, umasa po si Malutikia na mapapalitan itong si Tito Sen kaso hindi naman po talaga nangyari. Kaya nga po sabi niya dito, ang Senado ay di katuwaan lang. Senador kayo, di komedyan. Ang interference ng kung sino-sino ay nakakabahala at nakakalungkot. Lumala pa ang 20th sa 19th Congress mga kababayan. Ang 20th Congress sa 19th Congress. Kasi nga, nabiktima si Malutikia ng prank ni Tito Sen. Nabiktima mga kababayan, pati yung mga didisit na bobo dyan, nabiktima rin. Yung mga gigil na palitan si Tito Sen, ano nangyari? O di wala, nga kayo. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ni Tito Sen dito, na hindi na lamang po niya pinangalanan kasi ayaw po niyang mapahiya mga kababayan, ang tingin ko po dyan si Malutikia, yung tinutukoy niya po dyan. Anyway, tuloy pa natin. Uupo na si Loren, ganyan. Nagtatawanan na sila dahil pinagtatawanan nila yung nag-post kasi ito nakuryente, ganun, di ba? Mm. Tapos sabi niya, bakit nga ba? Sabi ganun. O ayan, nakuryente daw si Malutikia. Nakuryente ba? Nag-ground? Masakit? Masakit talagang maging fake news peddler. Fake news peddler mga kababayan Literal na fake news peddler. Diba? Profesor pa yan, partida. Total kasama namin na. Sa akin okay. Sabi ko ganun. Hindi, sabi ni Mix, si Mix yung nagsabi ngayon. Sabi niya, before your term ends, next year, pag nakalipat na tayo, or 2028, pag nakalipat na tayo, sabi niya, o sige kako, pagkatapos ng budget ng 2027, pwede na natin pag-usapan yan. Kasi, siyempre, gusto kong bantayan yung budget ng 2027. Diba? Ganun yung Tama. papuntang 2028. Yun yung usapan. Ganun lang. It was really a, parang banter Banter Tatawa-tawa naman si Loren Kaya nung tinatanong niyo siya, wala akong kinalaman dyan. Hindi niyo alam. Oo, ganun. Ngayon, okay. Ngayon na nasabi na yan, kaya wala tinatawag na power sharing, wala tinatawag na term sharing. There's no such thing na gano'n na pinag-usapan namin. Ang pinag-usapan namin was a plan, an idea. It was an idea na bakit nga hindi gawin nating First Lady Senate President si Loren. Tama. Sige, at siguro sa tamang panahon. Yung minority, umasa ba kayo? Yung mga taga-suporta ng minority, umasa ba kayo? Yung mga DD-shit, umasa ba kayo? Kasi kahit anong pigil ninyo dyan, kahit anong gawin ninyo na sinasabi ninyong papalitan na itong si Tito Sen para hindi lang matuloy yung impeachment ni Sara Duterte, malaki ang chance na matuloy yan. Lalo na kapag si Tito Sen, ang Senate President pa rin ng Senado. Na ngayon naman nga siya pa rin ang Senate President dahil maliwanag naman po talaga ang sinusunod ni Tito Sen yung sinasabi ng saligang batas. At nakasaad sa saligang batas, forthwith. Kailangan pagdating mga kababayan sa Senado, nung impeachment ni Sara Duterte, forthwith, agad-agad dapat umpisahan. Ganun yung usapan. Bago matapos yung term niya, kailangan naman. Ganun yung usapan. Okay. Sabi ko naman, no problem with me. Sa akin, personally, no problem din with me. Why? Ito, hindi lumabas ito. Nung nag-uusap-usap kami noon, na gusto namin, na umupo kami ng 20th Congress, si Loren, inalok namin ni Ping Ayan, di ba? Sinabi namin ikaw na lang.
Ayoko na, sabi ko ako, been there, done that ako eh. Parang ganun. One time or another, ginano namin, ayaw niya eh. Hmm. Ayaw niya Ayun, siya, Sen. Loren. walang problema sa akin kung if later on we will elect Senator Loren Legarda as uh, nag-majority leader din siya. Di ba? So walang problema yun at this point. Hmm. So, And later on. in-offer nyo na yun before, SP, kay Sen. Oo, Loren? nung araw, napag-usapan na namin yung ayaw niya. Nung umpisa pa lang. Itong huling pag-upo nyo, SP, bago kayo umupo ulit as SP, na-offer nyo po sa 20th kanya. Congress? 20th Congress, Hindi, yes. nung September 8, before September 8. Apo, Ah. apo. Hindi. Ang target Hindi. na nila nun talagang ako mag-Senate President eh. Mm-mm. Pero before that, nung 20th Congress, pag upo pa lang, noong after elections, tapos before the SONA. O, ayan o. Diba? Tama naman yung sinasabi ni Tito Sen, mga kababayan eh. Bago sila nagsabi na uupo sila bilang Senate President at Senate Pro Tempore, etong si Senator Ping Lacson, inalok nila. Ito pong si Senator Loren Legarda na siya po ang mag-Senate President. Kaso ang problema, tinanggihan daw po at ayaw daw po ni Senator Loren Legarda, mga kababayan, na umupo bilang Senate President. So ngayon, mga kababayan, nung Lunes pala, dapat po pala talaga ayon po mga kababayan dito sa nakita po nating balita, dapat po pala talaga uupong Senate President etong si Loren Legarda. Kaso kaya hindi po nangyari dahil daw po kay Rodante Marcoleta. Ano po, kasi sabi po dito, ito basahin natin. Ayon po sa Abante, una sa balita, sabi po dito, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. Loren Legarda, bulilyaso sa Senate Presidency. Bakit daw, mga kababayan? Ito daw po, basahin natin. Muntik nang maging Senate President si Senadora Loren Legarda noong Miyerkules kung hindi ipinilit na ibalik si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ay sa mga source ng Bilyonaryo News Channel, 3 Senate insider ang nagsabi na nabigo ang kudita ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos matapos umatras ang 5 senador nang malaman na ibabalik si Marcoleta bilang bilang Blue Ribbon Chair, mga kababayan, o bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yun pala ang plano ng minority. Kaya pala iuupo nila si Senator Loren Legarda kasi ibabalik po nila etong si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema, nung nakasuporta na yung 5 senador at nabalitaan nila na ibabalik itong si Senator Rodante Marcoleta, nag-back out sila ng suporta kay Senator Loren Legarda. Kaya hindi po natuloy yung pag-upo dapat bilang Senate President ni Senator Loren. Ayon po yan dito sa balita, mga kababayan ha. So sabi pa dito, basahin pa natin. Nauna nang inireport ng BNC na tinatayang 17 senador daw ang susuporta kay Legarda para daw po mapatalsik ito daw pong si Senate President Vicente Tito Soto III. Sabi dito, mga kababayan, sa sinasabi ng insider, ayan, Cayetanos Group was actually able to convince allies of Soto to jump ship. They already have the numbers to elect Legarda as the Senate President, ayon sa isang source. But several of them withdraw when they were told that Marcoleta would regain the leadership of the Blue Ribbon Committee. They were uneasy given his previous stint as chair, dagdag ng source. That was really the deal breaker, mga kababayan. So ngayon, ang plano pala ng minority talaga iupo ulit bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Ano po, kung sakali na ang magiging Senate President ay ito pong si Loren Legarda. Kaso ang problema, nag-back out yung 5. Kasi nga, hindi nila gusto etong si Marcoleta na mamuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, or siguro alam din naman nung 5 mga senador na once na maupo ulit yan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, yung nasimula ni Tito Sen at yung mga dapat papanagutin ng mga kaalyado po nila sa minority, baka malabo na pong mapapanagot yan. At yung sinimulan, mga kababayan, ni Senator Ping Lacson na pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee, baka wala pong mangyari sa huli.
kung si Rodante Marcoleta ulit ang hawak at baka magulat tayo na in the end ang state witness mga kababayan ang mag-asawang Diskaya. Kasi nga kita nyo naman sa mga paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit mga kababayan ganun na lamang katindi. Ano po yung pagtatanggol niya sa mag-asawang Diskaya. So malaki ang posibilidad na pag siya ulit ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, baka ganun, mga Diskaya na naman ang ipagtanggol niya ng ipagtanggol at idiin naman niya yung mga tao na wala naman sa sinasabi ng ebidensya. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Binanggit naman ng isang insider na nagsimulang umugong ang kudita sa Senado matapos lumutang ang draft report ng Blue Ribbon Panel hinggil sa ginagawang investigasyon o ginawang investigasyon sa multi-billion peso flood control racket. Sa naturang draft report, eto daw. Sa naturang draft report, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Senador Francis Tis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pawang mga miyembro ng minority bloc. Samantala, nakakuha rin ng impormasyon ng mga kolumnistang si Ramon Tulfo na naupo na sanang Senate President si Legarda noong Miyerkules kung hindi lumutang ang impormasyon na ibabalik si Marcoleta bilang pinuno ng Blue Ribbon Panel mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, kaya pala sinabi ni Ramon Tulfo na ayon sa kanyang Tweety Bird mga kababayan, dapat pala uupo ng Senate President itong si Legarda kung hindi lang ipinilit nila na iuupo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee etong si Rodante Marcoleta. So isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, isinusuka. Ayan. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, ayaw ng ibang mga senador kay Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At sa madaling salita, mukhang isinusuka etong si Senator Rodante Marcoleta ng mga kasamahan po niyang senador. May kasabihan nga tayo mga kababayan, siguro pag pangit talaga ang ugali ng isang tao, isusukat talaga siya ng mga kasamahan niya. Lalo na mga kababayan, gaya nga po ng sinasabi ng isang political science, ng isang profesor o political analyst mga kababayan, na ito daw pong si Senator Dante Marcoleta, etong si Senator Dante Marcoleta, etong si Senator Loren Legarda, mahihirapan kung sakaling lilipat po ito sa minority. Ano po, kasi nga, hindi naman itataya ni Legarda yung kanyang pagkasenador para lamang po kay Marcoleta. At lalo na sa pagkakataong ito ngayon, mahihirapan siya kung sakaling magpapaligaw siya sa minority at lilipat po siya sa minority. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi ng isang political scientist mga kababayan patungkol po dito kay Legarda. Kasi sabi po dito, delikado kay Senator Legarda na lumipat daw po sa minority bloc. Bakit mga kababayan? So ito, pakinggan po natin. We look at, science, may science din sa politika, kaya nga may political science, di ba? So if we look at it from the perspective of rational choice theory or game theory, ano yung maipapangako ng minority kay Senator Loren na hindi na niya hawak ngayon with the majority? Tama. Diba? And are the risks higher na mawawala sa kanya yung position niya ngayon kung sasama siya dun sa may... Eto mga kababayan mamaya, alam niyo yung issue ng Show My King? Yung Show My King na naging flood control king, mamaya may malalaman kayong kahindik-hindik doon. Mamaya may malalaman kayong kahindik-hindik. Grabe yung corruption. Mamaya. At kung sino yung nasa likod. Minority. Mas malaki ang magigain ng minority pag bumaligtad si Senator Loren. So, very astute yung power sharing formula, no? And of course, power sharing is a general term. It doesn't mean a 50-50, di ba? Ano yan? Term sharing, no? Voluntarily at a certain point, bababa itong si Senate President Soto at si Majority Leader Subiri at ipapasa, no? So maganda 'yon dahil unang-una ma-preserve yung majority nila, no? At less risky on the part of Senator Loren, di ba? So kumbaga okay 'yon, no?
Pero hindi nila kontrolado yung external events na mangyayari eventually. At marami pang triggers at marami pang pwedeng mangyari between now and the end of the 20th. Nakita natin yan, di ba? Nag-term sharing si Senator Drilon at si Senator Villar, no? Kaso yung kay Tito Sen naman at saka kay Legarda, hindi naman kasi masasabing term sharing yun eh. Kasi yung kay Tito Sen parang tatapusin niya yung term niya, mga kababayan. And then pagka lumipat na sa bagong Senate building, doon pa lamang bababa itong si Tito Sen sa pwesto para paupuin ito pong si Legarda. And then tatapusin muna din yung usapin ng budget for 2027. Para nga naman hindi makalusot yung mga insertion nung ibang mga politician. Anyway, tuloy pa natin. After 2007, di ba? Tapos pero hindi rin natapos ni Senator Villar yung term niya dahil nagku naman yung forces ni JPE, di ba? I remember I was close observer of the Senate back then. Talagang nasubaybayan ko yan. So, yeah, there is more at risk for Senator Lauren kung sumama siya sa minority at hindi rin siya sure na she will be in the driver's seat with the allies in the minority. Diba? So, mas at home siya dito sa pangako. Kasi nga, ang number one ally naman ni Senator Tito Soto ay si Senator Ping Lacson. And Senator Ping Lacson and Senator Lauren Legarda have a very close political and personal relationship. Ayan diba mga kababayan, ibig sabihin kung kayo tatanungin, may maipapangako pa ba ang minority at may maibibigay pa ba siya kay Senator Lauren Legarda nang wala sa kanya ngayon? Kasi ang minority naman mga kababayan, kung tutuusin na ngayon, walang bearing na yan sa Senado. Lalo na, kita nyo ba ang pinaggagawa nila? Diba, si Senator Robin Padilla, yung stand nila sa West Philippines Diba, sino ba ang gugustuhin na mapabilang sa mga taong yon na wala na mga intensyon na protektahan yung teritoryo ng Pilipinas at wala namang pagmamahal sa Pilipinas? Kahit sino mga kababayan, hindi gugustuhin na maging kasama ng mga ganong klase ng tao. Kaya nga, para sa akin, hindi isusugal ni Senator Lauren Legarda yung political career niya para lamang dito sa minority. Mas pagtutuunan niya ng pansin na maging miyembro ng majority bloc at makasama doon sa mga agenda ng majority bloc na makakatulong sa taong bayan. Mga kababayan, so ngayon, kung titingnan nyo po, yan po yung issue about po dito sa sinasabing mga term sharing, mga fake news ni Malutikia na sinasabing nagpalit na ng liderato ang Senado, wala pong katotohanan yan. Mga kababayan, maliwanag naman yung paliwanag po ni Tito Sen na matagal na po nilang inialok yan kay Senator Lauren Legarda, kaso ayaw po ni Senator Lauren Legarda. At ngayon, nung sinusubukan na po yung Senate ko, hindi naman po nagtagumpay kasi nga ayaw ng ibang mga kasamahan ni Marcoletang senador sa kanya. Sa madalit salita, isinusuka po allegedly itong si Senator Dante Marcoleta. Ayaw nung ibang mga senador na maging chairman ng Blue Ribbon Committee itong si Marcoleta. Yan po yung katotohanan dyan. So anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.